Tingnan niyo ang texture ng shampoo na ito. Paano nagagawa ng mga sinaunang taga-Roma na magkaroon ng malakas at makinang na buhok nang hindi gumagamit ng kahit anong chemical o mga modernong produkto? Nasa mga paliguang Romano ang sagot. Ito ang mga lugar na parang para sa pagpapagaling kung saan botanika ang batas. Ngayon, ibabahagi ko ang isa sa mahuhusay na formula ng mga Romano. Homemade shampoo na gawa sa aloe at manzanilla. At hindi lang ito isang produkto para sa paglilinis ng iyong buhok, kundi isa rin itong gamot para sa anit na nagbabalik ng kalusugan sa atin. Ito ay mapapalakas, mabibigay sigla at mapapakintab. Ang manzanilla, lalo na sa mga may kulay na buhok mula kastanyas hanggang blonde, ay nabibigay ng mga munting kintab na napapatingkad at napapaliwanag sa buhok. Sa mga Romano, ang manzanilla ay regalo ng araw dahil nagbibigay ito ng gintong kintab at kakaibang kinang, kaya't itinuturing itong maranyang sangkap. Ginagamit din ito sa mga banlaw upang mapawi ang stress ng anit pagkatapos ng mahahabang paligong mainit na karaniwan nilang ginagawa. Ang aloe vera ang pangunahing sangkap sa shampoo na ito at ito ang lihim ni Alejandro Magno. Ang aloe ay hindi isang bagong uso. Alam ng mga Romano ang kapangyarihan nito. Sinasabing si Alejandro Magno, dahil sa medisina ng Gresya, ay humihiling nito para sa sugat ng kanyang mga sundalo. Pero sa mga paliguan, hindi ba? Sa mga lugar na ito ng kalinisan at pagpapagaling, natuklasan ng mga patrisyo na kapag hinalo ito sa tamang base, nagbibigay ang aloe ng hydration at lambot na hindi kayang ibigay ng ibang sangkap. Sa reseta na ito, mayroon tayong base ng glycerina bilang pagpupugay sa tinatawag na sapon ng mga Romano na siyang nauna sa sabon. Hinahanap natin ang malalim na paglilinis pero sobrang banayad sa balat. Bakit itong pormulang ito? Dahil ito ay higit, napakaganda. Ang aloe kasama ang mga enzyme at vitamina A, C, E nito ay tumutulong sa pagre-regen ng anit. Habang ang acidic na pH nito ay nagsasara ng cuticle ng buhok at tinatanggal ang frizz. Sa manzanilla, mayroong isang aktibong sangkap na tinatawag na bisabulol. Isa itong natural na panlaban sa pamamaga na agad napapahupa ng anumang iritasyon o pangangate. Isa rin itong pampakalma ng anit. Pinapakalma nito, binibigyan ng volume, binibigyan ng buhay, at binibigyan ng kinang. Isang kamanghamanghang bagay. At ngayon, wala nang paligoy-ligoy. Tara na sa resipe. Para sa resipe na ito, ang una nating gagawin ay isang infusyon. Kakailanganin natin ng 6 na gramo ng tuyong bulaklak ng manzanilla. At magdadagdag tayo ng 160 gramo ng tubig na kaunti lang ang kulang para maging isang tasa. Karaniwan ito may 250 ml. Magdadagdag tayo ng 160 ml na katumbas ng 160 gramo ng tubig, halos kumukulo. Kapag kumulo na ito, hahayaan natin ng 1 minuto at pagkatapos ay gagamitin na natin. Ganito natin ito iiwan ng mga 7 hanggang 10 minuto. Ilalagay natin ito sa tasa para mas matakpan. Iiwasan natin makatakas ang mahahalagang langis at mga aktibong sangkap sa singaw. Gusto natin bumalik sa tubig ang nakagagaling na kapangyarihan. Kaya tinatakpan natin ito habang nakababad. Iiwan natin ito ng mga 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, ang gagawin natin ay salayin ito. Ilalagay lang natin ito doon kasi sobrang init pa nito ngayon. Pipigain natin ito ng maigi. Palalamigin muna natin, tapos pipigain ulit ng mas maigi. Para masulit natin lahat na makukuha natin. Iwan muna natin ito dito para lumamig at ihihiwalay na natin. Gumagawa tayo ng concentrated chamomile infusion. Ang manzanilla ay agad na nagpapakalma ng iritasyon at pangangati ng anit. Ang apiginina ay nagseselyo ng cuticle at nagbibigay ng natatanging kinang na parang sinag ng araw. Gagamit tayo ng 2 piraso ng aloe. Maaring aloe vera o aloe saponaria ito.
Ang aloe saponaria, yung may mga batik at makapal, malaman, ay napakaganda para sa kosmetika dahil nagbibigay ito ng mas maraming bula at mas malapot na kremo. Ibababad natin ito sa tubig isang araw bago gamitin. Yan ang likidong makikita dyan. Aloina ang tawag dito at ito ang lalabas kapag nilagay sa ganitong posisyon at binabad sa tubig. Babalatan natin ito. Pasensya na, hindi pala babalatan. Tatanggalin lang natin ang mga tinik nito talaga. At ngayon, hihiwain natin ito sa gitna at kukunin natin itong gel na ito dahil ito ang kailangan natin para sa shampoo. Pwede na natin itong ilagay sa baso ng mixer kung gusto natin o sa blender kung saan natin ito gagawin dahil ito ang ibinibigay ng aloe. Ang mga enzymes nito ay nag-aayos ng mga patay na cell sa anit at nililinis ang sebo na bumabara sa follicle, kaya na-stimulate ang malusog at matibay na pagtubo ng buhok. Ngayon, ilalagay natin ito sa baso ng mixer. At ngayon, mamaya-maya lang, imimix natin ito kasama ang mansanilya. Tandaan ninyo na kailangan pa natin pigain ng kaunti kapag lumamig na ito. Kaya ito na ang tamang oras. Makikita ninyo na parang mas oily, mamantika na siya, at perpekto na. Iyan ang kailangan natin. Lahat na niyan ay parang elixir. Ito ang likidong ginto ng recipe na ito. Kaya magpasensya kayo at pigain ninyong mabuti, pisilin ninyong mabuti. At ngayon, ang gagamitin natin ay 9 na kutsara ng elixir na ito na inihanda natin nitong gintong mansanilya. Handa na ang ating. Ito ay mga tablespoon. Sukat ng 1 tablespoon. 5, 6, 7, 8, 9 na yon, ang gagawin natin ay haluin itong mabuti. Tapos na. Tingnan ninyo ang bula ng aloe vera mag-isa, di ba? Aloe vera at mansanilya. Ang gagamitin natin ngayon ay kalahati ng 1 bar ng glycerin soap. Kung maaari, yung walang amoy o neutral, pero dahil mahirap hanapin. Kung wala, pwede kayong bumili sa kahit anong tindahan o supermarket at 1 bar lang ay sapat na para sa 2 recipe. Gagamitin natin ang glycerin soap o base ng glycerin dahil malumana itong maglinis. Hindi ito nakakatuyo. May epekto rin itong humihila ng moisture mula sa hangin papunta sa buhok. Sige, hatiin natin ito sa kalahati. 45 gramo. Dagdagan pa natin ng kaunti. Medyo maliit itong bar para sa sabon na ito. Ang ideal ay mga 60 gramo. At ang ginagawa natin, kung gusto nyong gadgarin, pwede ninyong gadgarin para mas mabilis itong matunaw. At kung hindi naman, pwede rin namang hiwain lang ito ng maliliit na piraso at ayos na. Depende na lang sa pasensya ninyo. Ang glycerin, itong napakalambot na base para gumawa ng homemade na shampoo. Ang naitutulong ito ay maiwasan na maghiwa-hiwalay o mabali ang mga dulo ng buhok. Ilalagay natin ito sa maliit na tasa o ibang lalagyan. Lalagyan natin ito ng kumukulong tubig. Pwede rin ninyong tunawin ayon sa gusto. Ang mga video natin ay water spokicados. A mí me gusta prepararlo así. At video. Perfecto. Ayan na. Tandaan ninyo na lahat ng sukat na ibinibigay ko sa inyo ay makakatulong para maging maganda at kamangha-mangha ang texture ng shampoo. Kung gusto ninyong baguhin ito, pwede naman, pero maaaring magbago ang resulta sa texture, sa komposisyon o sa epekto ng shampoo. Pero pwede ninyong subukan. At ang gagawin natin ay pisilin ito ng kaunti.
Ayan na. At kapag nakita ninyo medyo lumambot na ito, nararamdaman pa rin ang sabon pero mas malambot na ngayon. Ngayon, ilalagay na natin ito sa halo. Sige, haluin na natin ito. Ang gagawin natin ngayon ay haluin hanggang sa mawala kung maaari lahat ng maliliit na piraso ng sabon. Kung hindi man sila mawala, ayos lang kasi matutunaw din sila sa tubig. O sige? Maghahalo o magbi-blender kayo ng ilang sandali dahil ang hinahanap natin dito ay ang tamang lapot. Sa umpisa, medyo malabnaw pa siya at di pa masyadong creamy. Makukuha natin yan kapag pinahinga na ipapaliwanag ko ngayon. Sige, at ngayon ang gagawin natin ay salayin ito. Mapapansin ninyong mainit-init pa ito. At ngayon, dahan-dahan lang, may pasensya, sasalayin natin ang shampoo na ito. Tingnan ninyo ito, ang ganda talaga. Hindi ninyo alam ang gagawin ko, magugustuhan ninyo ang shampoo na ito. Ayos at gagaling ulit ang buhok ninyo. Kung nalalagas ito, titigil ang paglalagas matapos ilang araw ng paggamit. Sige, tingnan ninyo ang consistency nito ngayon. Maganda siya, pero hindi pa ito ang final na consistency. Ngayon, hayaan muna natin ito magpahinga ng mga 10 minuto. Itong natira dito, huwag ninyong itatapon muna. Pagkatapos nating hayaan ito magpahinga ng sandali, ilalagay natin ito sa ref ng mga 10 o 20 minuto pa. Paglabas natin ito sa ref, mapapansin natin ganito na ang consistency. Hahaluin natin ito, nagiging parang bula siya. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Iyan na ang pinakahuling texture. Haluin lang. Tingnan nyo ang texture ng shampoo na ito. Tingnan nyo. At diyan ang sinabi ko, kung gusto nyo ng medyo mas likido, kung gusto natin gawing mas likido, magdagdag lang tayo ng ganito, yung mismong mansanilya. Sige, inilabas natin ito para makita nyo sa liwanag. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang resulta. Sige, at ngayon ang gagawin natin ay ilalagay na natin ito sa lalagyan. Tingnan nyo kung gaano. Ilalagay natin ito sa lalagyan ng ganito tapos isasara natin. Nilalagay ko ito sa garapon na salamin, pero pwede rin plastic. Mas maganda talaga ang salamin. Pagkatapos, ilalagay natin ito sa ref. At sa ref na ito, tatagal ito ng mga 14 hanggang 25 araw, minsan tumatagal pa ito ng kaunti. Depende kung paano ninyo gagamitin. Ang payo ko, ilagay ito palagi sa ref. Kapag maliligo, gumamit ng kutsarita para kunin ang dami na gagamitin. Takpan ito para hindi madumihan, pagkatapos ay ilagay ulit sa ref hanggang sa susunod na gamit. Sa ganitong paraan tatagal ito. Pwede itong gawing pampamilyang shampoo. Maganda at mabuti para sa anet. Paano ginagamit ang shampoo na ito? Katulad lang ng ibang komersyal na shampoo. Kung nasa bote ng salamin, mas mabuting dalhin ito sa banyo na bukas na para hindi mo nahawakan habang may sabon sa kamay. Munti lang itong pag-iingat. Kung nasa plastic na bote, walang problema. Ginagamit ito gaya ng ibang shampoo.
Pero kung nasa plastic na bote ito, at kung nasa plastic na bote ito, at kung nasa plastic na bote ito, at kung nasa plastic na bote ito, bakit hindi ko masabi ang salitang plastic? Pagkatapos nating maligo at hugasan ng mabuti ang ating ulo, pero ilalagay natin ito sa ref para mas tumagal ito. Dahil 100% natural at walang preservatives ang produktong ito, ang shampoo ay tumatagal ng 10 hanggang 15 araw kapag nasa ref. Kung mapapansin mong nagbago ang amoy, ang maipapayo ko ay gumawa ka ulit nito. Dahil mahalaga ang pagiging bago para sa bisa nito. Mahal kong pamilya, ang shampoo na ito ay tiyak na tulay sa pagitan ng karunungan ng nakaraan at ng ating pangangailangan para sa kadalingan. Sa pagpili ng likidong ginto na ito, pinipili mo ang tunay na kalusugan kaysa sa mga pangakong ibinibigay ng mga laboratorio at mga shampoo. Tunay itong isang pag-aaruba para sa iyong katawan at para sa kalikasan. Nakakamangha kung ano ang nagagawa ng 2 sangkap na ito sa ating balat at buhok. Ang aloe isang kamangha-manghang sangkap, kahanga-hanga, napakaganda, tulad din ng mansanilya. Alam kong tatanungin ninyo kung pwedeng gamitin ng may maitim na buhok ang shampoo na ito. Oo, pwede ninyo itong gamitin. Hindi naman ito papaputiin o papalabnawin ang kulay ng buhok ninyo. Ang mansanilya ay may epekto na parang nagbibigay liwanag, lalo na kung madalas gamitin at mabibilat sa araw. Yung may mapusyaw na kulay ng buhok, mapapansin ninyo mas lalo pang lumiliwanag ang kulay nito. Pero ito ay dahil sa kombinasyon ng madalas na paggamit ng shampoo at pagbibilad din ng buhok sa araw. Gusto mo bang subukan ang shampoo na ito? Ano ang masasabi mo? Mag-iwan ng komento. Ako si Danay Aguilar at kung nais mong palalimin ang koneksyon ng iyong isipan, katawan at espiritu, inanyayahan kita sa isa ko pang channel na Portal Koherensya. Doon, mas malalim namin pinag-uusapan ng neuroplasticity at meditasyon bilang pangunahing paraan para makamit ang higit na balanse at kagalingan. Habang tinatahak natin ang landas na ito, matututo tayong baguhin ang buhay at likayin ang pinapangarap nating realidad. Iniiwan ko rito ang link para diretso mong mapanood. Kung na-inspire kang gumawa ng sariling shampoo, mag-subscribe ka, mag-like, mag-comment at i-share mo ang video. Mahigpit na yakap hanggang sa muli.